Parts. Sama na yun. Okay, so yun, bumibili kami ng piyesa ni 1K. Ano, may binibigay sa amin pang big party rin. Super. Ayan, no? E100. Ito. Ayan, no? 93-97 din eh. 2,000. Biya siya po. So, no, naglilinis na si Sir Chok ng guys, mga piyesa natin, guys. At nakapamili na tayo. So, guys, no, kung naalala nyo, sinabi ko sa inyo, interchangeable yung parts ni Snow tsaka si 1K. So, yes, guys, interchangeable po yung mga ilan-ilan. So, yun binili lang namin is yung mga bushing. Hindi ko naman gagamitin yung bushing nung aking Love Life papunta dito sa small body. Kasi nga, syempre, goma yan. Tumitigas yan through time. So, bumili tayo ng bago. Okay, guys. Eh, Sir Chok. Sir Chok, ano yan, Sir Chok? secret. Alright, guys, let's go. Okay, so dun pala sa rack and pinion ni hindi pala ni 1K. Ito pala yung kumakalampag niya, guys. Ito yung dahilan kung bakit gumagalaw yung kanyang rack. So, guys, naisasalpak lang natin to. Let's go. So, hindi na namin binidyo gaano yung dun sa rack and pinion. Naisalpak na namin yan. Ayan na siya, guys. So, ngayon, guys. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na interchangeable yung parts nila. So, Sir Chok, kanino rack and pinion yan, Sir Chok? Guys, no. So, pinipisahan namin siya, guys, since ito napalitan ko na ito ng bago noon. Tigas pa ba? Oh, Chip. Okay pa. Kamukha mo si Chip, boy. Hindi, wow. Okay, guys, so yun, no? Tuloy-tuloy lang kami sa pagbuo dito kay 1K. So, guys, no, titingnan na lang namin kung saan naabot yung aming lakas ngayong gabi. At kung hindi man kami matapos, ay pagpapatuloy na lang namin bukas, guys. So, nababad trip pa ako dun sa axle na yun. Ayoko ganang tinatrabaho yan. Ano? So, yan. Andito kami sa assembly ngayon ni 1K. So, Sir Chok. Oh, napano ka? Napano ka dito mo? Pampas ko sa'yo ito, no? Okay, guys, so yun, natapos na yung ating isang axle, guys. Yan siya. Na-repack ko na itong kanya CB joint. Yung dun sa inner niya, okay na din. So, wala naman siyang kalaking play, guys. So, yun, no? Si Sir Chok, ayun, nakalagay na ng camel toe. Camel toe. Ang pamubuk. Sagapan na kayo. Ba? So, guys, no? Tuloy-tuloy lang kami sa pag-reassemble dito kay 1K, guys. Mamaya tayo magbablog ng maayos. Let's go! Okay, guys, so isang minor issue ni 1K din is itong kanyang muffler support, guys. So, isa to sa mga tinitingnan nyo. Ayan siya, guys. Ito. Tanggalin natin. And, syempre, ano tayo pampalit dyan, boy! Dito, tabi mo, boy. Totoo. Ito yung bago, boss. Ayan siya, guys. Alright. Let's go, guys. No, nakalagay na rin yung aming talangka, guys. Nabubuo na ng pakunti-kunti yung ating Corolla, guys. So, bago-bago na yung kanyang mga parts, guys. Yes! Alright! Old, tsaka new. Old, new. Let's go! Guys, so yun, nandun si Sir Chok sa may pressing machine. So, guys, no? Bali, kukunin lang natin itong bago nating mga bushing. Yun sila, guys. Kaya magbibigay muna natin kay Sir Chok to. Let's go, guys. Si 1K ito. Nandun yung kanyang isang spindle. Dito wala pa. So, guys, hindi namin mabuo yung isa niyang side kasi yung isang axle nagkaroon ng problema. So, explain ko sa inyo. Nadurog yung kanyang axle sa kaka pre-wheel. Nagkaroon siya ng ganyan, guys. Hindi ko lang makita nyo. Yan siya, guys. Nasira yung kanyang axle. Kaya ang nangyayari, meron siyang pre-play. So, ang tendency pagka nire-release mo yung clutch, nagdadrag siya ng malakas. Okay, guys, so ipipress muna natin itong mga bushing. Let's go. Ito na yung ating bushing. Napalitan na ni Sir Chok ang ating bushing. Tayong dalawa. Sa Broad TV, guys.
Sumobra. So guys, no, pwede natin salpak. Sasalpak na natin siya doon para mabuo na yung one side. Let's go. Alright guys. Bukas na lang ulit. Vlog tayo. Ayos na si 1K. Let's go guys. Okay, so what's up? Good morning sa inyong lahat mga brods. So ayun, no, dito tayo ngayon sa may garahe, of course. So dito na si Sir Chok guys. Nangi-istorbo ng tulog si Sir Chok. Saan na ba siya? Gagi, umaga nagdidrip ka boy ah. Alright guys. So ayun, no, vlogging tayo. Tuloy na natin si 1K guys. Alright, let's go. Okay, so yun guys, no, bali hindi na kami nakapag-vlog kahapon kasi mas pinili naming i-focus yung trabaho ni Sir Chok. So ayan, ina-assemble na ni Sir Chok yung mga bagay-bagay dyan guys, no, bali kasama din pala dun sa nirebuild namin ni Sir Chok yung kanyang rack and pinion. Yes guys. So yun, no, pinalitan natin yung bushing. So speaking of bushing, merong nag-comment dun sa unang part ng video ni Snow agad-agad. So ayan siya. Ang sabi niya is hindi daw tumatagal yung mga bushing na yun, Sir Chok, yung plastic. Ayun sa loob? Oo, kasi siya daw, bumili siya ng replacement galing sa Shopee. So ang recommend niya sa atin is magpa-machine shop na lang daw tayo. Kamukha nung ginawa kay Efrain, nung ginawa ko yun sa kanya. Para mas tumigas lalo sa hindi ko po alam kung ako lang o yung nagmamachine shop ko lang yung nagkamali, pero as far as we know, yung kay Boss Efrain, ganyan yung ginawa namin, boss, pinamachine shop namin. So yes, nakakapagpagawa po nung plastic bushing na yan sa machine shop. Ang kaso nung pagsalpak namin nung rack and pinion ni Boss Efrain, so pares na manual yon, hindi power steering. Ang nangyari is sobrang tumigas nung manibela ni Efrain. Sabi naman nung nagmamachine shop, uupo rin lang daw yon. estimate guys. Oh, kaya lang guys, magdadalawang taon na yata nung ginawa ko yung sakyan ni Boss Efrain. Hanggang ngayon di pa rin lumuluwag. Pitchitang kayo siguro. Bossan, sinabi na naman sinero na anong mag-machine shop eh. Boss, so dagdag ko lang din pala boss, no, BIOS po pala yung sasakyan nyo boss. EPS pala yon, ngayon ko lang naisip. So yung mga EPS boss, normal na pa naman yan. So normal na sakit nila yung bushing nga na yan boss. Iba yung ways of pagre-remedyo ng rack and pinion ng EPS boss dito sa manual talaga, pati sa power steering. Actually miski yung mga Love Life boss, kahit power steering sila nagkakaroon din ng ganyan na isa pa, lulutuin kita. So ayun guys, no, boss, maraming salamat dun sa comment mo ulit. Pero yes, recommended din yun dun sa BIOS mo boss, kasi yung EPS so, yung sa EPS boss, asan ba? Lulutuin kita, loko ka. Yung dun sa EPS ng BIOS, sakit talaga nila yan boss. And recommended din dyan boss yung sa machine shop galing. Kasi nauupod nga naman agad yung galing sa Shopee if pang EPS. So ngayon boss, susubukan natin yung replacement ng pang SB naman sa manual steering na galing dun sa Auto Supply. Baka ito naman boss tumagal. Alright, lutuin kita, loko. Talagang maraming salamat sa comment mo boss. Try ko muna tong plastic na to, if ever man na agad siyang bumigay. Ano pang gagawin Sir Chok? Eh di palitan. Pero ang kagustuhan ko kasi dun boss na nabibili dun sa Auto Supply is bolt on siya, talagang snap on siya dun sa rack and pinion natin. So kung dito magal, nasa may mga 200 pesos lang yata yan, no? Okay. 200 pesos lang, no? 1 tips lang ata guys. Tsaka ang kagandahan dun guys, always available dun sa kay David Auto Supply yun. Okay guys, so yun, no, kukuha muna kami ng lakas ng loob ni Sir Chok para umpisan na ulit tong coaching to guys. Isang parts na lang yung kulang guys. Isang part na lang yung kulang niyan guys, yung axle. Alright, let's go guys. Let's go. Lakas na ng loob si Sir Chok eh, oh. Ano ba yan? Pakita nga. Nililinis tayo ng axle guys. Usapang axle pa rin guys. Ayan yung nag-iisang kulang niya.
Alright, silipin natin yung lilinis ni Sir Chok. Sir Chok! Istorbo ka ng tulog, ha? Sige. Ano ba yan? Yan ba yung kay Snowboy? Yes, boss. Tinanggal natin kahapon. Actually, yan yung remedyo ko lang din, guys. Doon kay Snow. Meron na rin siyang ditaw na kalog, guys. So, re-remedyoan din natin yan, guys. Ito kasi originally pang 4AF to. Yung kay Snow, maliit yung bearing. Yes. So, niremedyoan ko lang noon. Ayun yung ginasgas ko sa kanya. Inupod ko yung dun sa baba para lang. Yung lalagyanan niya ng lock, no? Hindi, ito yung lalagyan niya ng lock. Ayun kaso, ayaw mag-lock dun sa taas. So, inupod ko para bumaba. Kasi pang 4AF nga to. Ikaw, nagpapaka... Alright, gago. Let's go. Guys, ito na pala yung dun sa nagawa namin kahapon. Asan ba? Ayan, guys. Dito. Bago yung kanyang suspension bushing, boss. Dalawa yan. Bago yung boot. Yung rack end na galing kay Snow. Yung tie rod. Yung tie rod ba nito, Sir Chok, galing din kay Snow? Yung isa galing kay Snow, yung isa yung pa rin stock niya. Yung pa rin dati niya. Yes, kasi di natin makita yung bago, guys. And pala yun. Tie rod pala sinasabi ko. Tie rod. Actually, yung isa galing kay Snow. Oo, tama. Tapos yung isa, galing pa din dyan. Okay. Hindi lang yung isa kasi matigas pa. Okay pa naman, no? Yes, sir. So yun, guys, no, bago yung bushing dun sa yung steering cushion. So shoutout kay Ma'am Jerly. Siya yung nag-correct sa atin dun. Rack and pinion bushing po pala is yung nandun sa loob ng rack and pinion. At yung nakaklam na bushing naman dun sa rack and pinion, ang tawag po pala dun is steering cushion daw, sabi ni Ma'am Jerly. So bumibili kami ni Sir Chok nung minsan dun. Sabi ko rack and pinion bushing. Ang nilalabas ni Ma'am Jerly is yung plastic na nilalagay nga dun sa loob. So ang correct term pala dun sa nakaklam na bushing is steering cushion. Now we know, guys. Tuloy lang kami dito sa paggawa kay 1K. Mga budget meal na repair muna. Ay gumamit ng mga parts ni Snow para makatipid tayo ng konti. Kasi yung mga bushing pa lang na pinamili natin, guys, umabot na tayo ng kumulang-kulang sa 3,000. So bushing lang yun, guys. Kung bibili ka pa ng mga ball joint, tie rod, rack end, at kung ano nung issue pa, abot ka dun ng 10 to 15,000. Parts alone lang yun, guys. Wala pang yung mga labor sa inyong mga nagpapagawa. Kaya magastos ang magpagawa ng pangilalim, guys. Wag po kayo magpapagawa kung bitin ang budget nyo kasi hindi din po kayo masisiyahan. Not unless kamukha namin kayo ni Sir Chok na kaya nyong gumawa ng kotse every now and then, pwede yun. Pero kung nagtitipid kayo ng budget, wag na po kayong tumuloy sa pagpapagawa ng pangilalim kasi mabibitin lang kayo kasi baka merong lumabas na naman na bagong kumakalampag, ganun. So make sure, guys, before kayo magpagawa, hindi lang naman sa pangilalim, guys, miski sa engine, miski sa pintura, miski sa electrical, wag po kayo magpapagawa na kulang yung budget para hindi kayo nag-aaway ng mekaniko nyo. Alright, guys, so tuloy-tuloy lang ulit tayo sa paggawa ng pangilalim ni 1K. Mabilis lang naman to, guys. As usual, kung gusto nyo naghahanap ng gumagawa ng pangilalim na detalyadong pagkakabidyo, hanap kayo dyan sa YouTube. Pero hindi to, guys, yung mga lesson lang. Alright, let's go, guys. So dito, pahawak nga, Sir Chok, yung dalawang axle. Papakita natin sa kanila. So ito yung nagka-issue. Ito yung bago na nilagay natin kay Snow, guys. Ayun siya, retrofit ko siya dito. Inupod ko yung natago. So niretrofit natin yan. Ayan siya, ganyan siya dati. So ito, guys, pang 2E. Ito pang 4AF. Ito pang 4AF to, guys. Maliit yung bearing nung pang 2E compare dito sa pang 4AF. Malaki yung as in malaki talaga yung bearing ito. Yung sa pang 2E ganun lang yata. So ito, guys, nandito siya ngayon kay axle ni Snow. Ang laki ng play niya, guys. Ayan, pakita mo. Inalog. Same ng kay 1K originally. Ito yung kay 1K. Ayan sila, guys. Magkasing laki. Pag nilagay dito, yun, meron na rin siyang play, guys. Ang laki, boy. Ang laki, gagi. So, swap. Pero pati dito meron siya, no? Ngayon, alisin natin. Ito yung kay 1K. Lagay natin yung kay Snow. Sige, Sir Chok. Ano ba nangyari sa kuko mo, Sir Chok? Wala, guys. Nag-restart ng buhay. Nag-respawn, gagi. Ayan siya, guys. Wala siyang ganong play.
Pero, ang gagawin natin is, kahit na wala siyang i-play, ito yung gagawin natin dyan. Let's go. Yes guys, kami nagkamali. Nakalimutan yung boot guys. Hindi, inaano po, tinitignan pa lang kasi natin tinitesting pa lang eh. So, nakalimutan yung boot guys, nakalak na yan. So guys, tanggalin lang namin ulit, tapos lalagyan namin ng boot. Let's go. Guys, kalimutan mo pa. Ilagay. Uy, pakapala. Burn mo pa yan. Oh, sige. Okay guys, so once again, ito yung gagawin namin ni Sir Chok dyan para mawala yung play niya guys, yung play. Yung play dito sa taas. So Sir Chok, 1, 2, 3. Pasok! Welding man ka na naman. Guys, so yan, no? Tira bala. Tira bala. Alright. Importante, umikot pa rin yung mga bearings. Gaging init. Tinago na agad ni Sir Chok yung kalokohan ginawa namin. Bakit mo tinago? Di natin napakita, gagi. Solid. So yun guys, no? Basically, winelding namin ni Sir Chok yung axle kasi nga meron siyang play. So, sa mga magsasabi dyan kung bakit namin siya winelding, wala kaming pera. Sasalpak na natin to. Alright. So, sinasalpak na ni Sir Chok yung last piece natin. So, ayan guys, kumpleto na nga yung kanyang spindle dito sa kabila. Ano ba, hindi pa nakalock? Cable tie na lang? Yes. O, idak na natin siya. Hindi, cable tie na lang. Diyan na lang naman yun. So, kumpleto na yung spindle niya guys. Yung axle na lang talaga yung nagkukulang sa kanya. Wala nang play yan, Sir Chok ha. Guys. Yung ano, hindi na natin nire-repack, no? Okay naman, hindi naman napunitan, no? Hindi siya. Ayaw? Pumasok. Uy, ba't ayaw? Sige. Pukpuk natin konti. uy, pinukpok. Sige, pasok. Pumapasok. Sige. Yun. Okay na. Alright. So yun siya guys, no? Okay na yan. Axel na siya. 1K. Okay, let's go Sir Chok. Let's go guys. Let's go. Okay. Alright. Wala ko na. So guys, no? Pag tinatanggal na yung jack stand, di siya lang ibig sabihin. Tapos na siya guys, hindi na namin ganong binidyoan kasi wala naman kayo matututunan sa amin guys. Kung gusto nyong malaman kung anong ginawa namin, manood kayo sa YouTube. Alright. Oh, ano Sir Chok, road test tayo? Subukan muna namin guys ha. Alright. Tapos na siya. Sorry guys, hindi kami nagpapaka-dirt mechanic dito guys. Walang remedyo. Welding lang. Alright, let's go. Si 1K guys. Uy! Tropa! Alam mo yung tunog na yun? Yeah, Sir Chok, ano? Ha! Pwede guys! Mukhang ano, ang daming kumakalampag sa likod guys, pero at least sa harap wala na siya. May bawas ko eh. Wala pala yung takip ng air cleaner, pati yung dun sa may cross joint guys, kaya maingay yung carb. Wow, solid. Wala nang issue sa pangilalim sa harap si 1K guys. Pwede na pang off-road, oh. Ha? Let's go. Next project natin guys yung sa likod. Yan ang awan. Happy na. Tikit! Game over na to. Game over na yan. Gulot na yan. Dami kumakalampag sa likod guys, solid. Unang talaga siya sa gulot. Pwede. Tsak-tsak. Ito pala wala. Tawa. Malas yung mga gulot yung gusto. Ano kunin natin sa likod? Gago. Kung may biyas ang buhay guys. Alright, let's go.
Okay guys, so yun no. So far dito sa harap ng ating sasakyan ay wala na tayong kumakalampag. Sa likod na lang guys, dami pa niya natira. Sa gulot na lang. Sa gulot. So ano ba yung expect natin sira, Sir Chok? Shock sa likod guys. At yung shock mount, mukhang sigurado. Alright guys, let's go! Okay guys, so yun no, we're here at our garahe again. So naibaliktad na natin si 1K. So guys, kung mapapansin nyo, mas mataas yung dito niya kesa dun sa kabila. At medyo naka-off siya ng konti. Ayan, basta. So ngayon guys, papalitan natin sa likod. And again, interchange natin yung shock absorber ni 1K papunta ulit kay Snow. Tapos yung kay Snow papunta ulit dito. Kasi wala pa tayong budget pambili ng absorbers. So guys, no? Babaklasin ko na yung kay 1K para maipakita sa inyo. Alright guys, let's go. Guys, so kakajack ko lang kay 1K and I think cancel na muna natin yung paggawa sa kanya guys. So tingnan nyo naman. Ayan guys, naririnig nyo ba? Ayan o. Isa pa. So guys, hindi ganun kagandang good news yun. Dito rin yata. Ayan siya guys. So cancel na muna natin yan. Abangan nyo na lang yan next time. Sira ang wheel bearing yan guys. Papalitan na lang natin. Let's go guys. Okay, so yun no. As you can see, Sergio, what are you removing? Magkalag. Magkalag. Kung gumagalaw, hindi pala wheel bearing. So what a mistake. Ayan siya guys, KYB. Sa akin optimum. Mumurahin lang naman. Ito na yan. Yun na yun dyan. Salamat kaibigan. Bye bye. Paalam ulit. Let's go. Okay ka ba?